bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Volunteerismo ang paglilingkod, dagdag lakas ng sandatahan. Handang tumulong sa nangangailangan ang bansa. Okay, so kayon kasama natin ang isa sa mga advisory council member, ang ating reserve command. Walang pong masasabi nila sa ating gagawing activity ngayon. Magandang umaga po una sa lahat, sa inyo po sir, at saka sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ang masasabi ko po dito, excited po tayo kasi po ito pong activity na to ay parte po ng ating social responsibility sa ating komunidad at sa ating bansa. Mahalaga po na hindi lang po mga miyembro ng Philippine Army, whether yung reservist or miyembro ng ARESCOM, ang activity na to, ito po ay para sa lahat. Kumbaga ho, may obligasyon ho tayo sa ating environment at ito po ay isang maliit lamang na proyekto para po mapakita natin yung pagmamahal natin sa bansa natin. At I'm sure yung maliit po na proyekto na to, malaki po ang effect nun. Parang may ripple effect, di ba? Every small act has a ripple effect. Naglo-look forward po tayo dito, sir. Ayan, pag sinabing whole sectors approach, Opo. whole of society approach, ano po ang magandang intention nito para sa ating bayan? Ito po, napakalaki po ng ano nito, kumbaga magiging ripple effect kagaya nga na nabanggit ko kanina, no? Kasi ho, mag-set tayo ng good role modeling. Alam naman po natin yung mga nangyaring recent typhoon sa atin was brought by partly yung reforestation at saka yung pag-abuse natin sa environment. Kaya with this simple act of love for our environment, we are also showing our love for the society, for human, and most especially for the Lord. Okay, huling mensahe na lang po. Sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin, sana po mag-join din po kayo sa tree planting activity. Let's do small acts with great love. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat. Ating Pangulo ng Rotary Club of Manila South, yung Manila South, si Ma'am Bea Santos. Ma'am, kumusta po kayo? Okay naman po. Oo. Kailangan ng kape. Ano po yung masasabi ninyo at paano po naghanda ang Rotary Club of Manila South, yung Manila South, dito sa event na to na tree growing, at bakit kasama kayo dito? Kasama po ba ito sa ating causes of Rotary? Bale, kami po ay masaya dahil naanyayahan po kami dito ni PP Ricky Bunao na amin din pong honorary member sa Rotary Club of New Manila South. At nung sinabi niya nga po na may proyekto silang tree planting dito sa La Mesa, ay agad-agad po kaming sumagot na gusto po namin sumama kasi nga isa po sa area of focus ng Rotary ang ating kalikasan. At ito po ay pagkakataon na rin namin upang makasama rin po sa ating mga uniform personnel at tayo rin po ay makapaglingkod din po sa ating Quezon City. Ayun. So, paano nga po ba kami naghanda? Ayun, nag-collaborate po kami with the Rotary Club of Sacred Heart at nag-donate po kami ng pagkain para po sa ating mga kasama sa araw na ito. Ayun, oo. Actually sila ay mga lawyers. Siya naman po ang aming service project chair, si Attorney Stacy Cunanan. Attorney, ma'am, paano po ninyo pinaghandaan ang okasyon na ito? Well, we took note po yung mga sinabi nyo na kailangang gawin at dalhin. At pumunta po kami dito with an open heart and open mind and ready to help sa tree planting and para po sa pag-improve ng ating environment. Ano pong inaasahan natin, ma'am, ngayon? Naasahan ko po na tayo po ay makakapagtanim ng mga puno para naman po maibsan kahit papano ang mga nangyayari sa climate change sa ating bansa ngayon. At syempre po, fellowship and magiging masaya po itong event na ito. Apo. Sa palagay niyo po, ang Rotary Club at ang mga uniform personnel ng ating pong Armed Forces of the Philippines, especially on the Reserve Force,
ay magiging kabahagi din ng mga proyekto ng Rotary Club natin? Opo naman, we're looking forward to more projects po with our uniform personnel and yun nga, isa rin pong area of focus ng Rotary ay conflict prevention and peace. So we hope po to have more projects. Okay. So narinig natin kung ano ang gusto natin mangyari dito sa ating event. It's not only for the environment, but building peace, long-lasting peace para sa lahat. No? At kasama ito sa causes din ng Rotary. At iisa lang naman ang hangarin natin. Unity for good. Unity for everyone. So, kasi ngayon naman kasama natin ang mga kapwa ko Agila. Oh, mga Agila. Agila. Ayan. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat, no? The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles, para sa napakahalagang okasyon na ito, ang ating tree planting and tree growing. So sila yung chapter ng Agila sa ano? Central Luzon Region 27. Ayan, Central Luzon, no? Region 27. Okay? So hingin lang natin ng konting mensahe ang ating pong mga kasama sa Agila. Bakit ho kayo nag-join dito sa okasyon na to? Okay po. Bago po ang lahat, binabati ko po ang brigade na to at nakapag-conduct ng ganitong proyekto. And kami naman po bilang advocacy rin ng Eagles, kasama rin sa humanitarian services namin yung pagkasagawa ng tree planting. Kaya naki-join din kami sa invitasyon ni Kuya Reneng Tagig. Siya po yung nag-invite sa amin, kaya kami nandito ngayon. Ano pong inaasahan natin ngayon, Kuya? Sa ngayon po, sa tingin ko, sa social media, lagi natin nakikita na every time na magkakaroon ng monsoon season, bumabaha talaga dito sa Metro Manila. Yung pong isang puno na may tatanim natin, baka 1 cubic meter din yung pwede nating i-absorb na tubig para mabawasan ng konti yung pagbabaha. Ang sabi nga nila, yung 10 puno natin, 1 Alphamart yung katumbas nun. Kasi ang Alphamart ngayon, sobrang dami na rin dito. Kaya iniimbitahan namin po ang lahat sa bawat proyekto na ganito. Mag-join po tayo, volunteer, para sa ikabubuti ng kalikasan. Ayan, oo. So, alam natin na napakahalaga din ang papel ng mga Eagles. Opo. Dahil sila ang taga-tanaw. Diba? Nandun sila, lumilipad, pero nakikita nila. Kailangan po ng agila ang puno. Kaya ang agila dapat magtanim din ng puno. Ayan, okay. So, patunay po, nakikisa sa hangarin natin dito sa NCR RCTG, in particular sa buong NCR Command. Opo. Ang lahat ng sektor ay magsama-sama at pag-isahin ang mithiin para sa ating inang kalikasan. Wala pong perwisyo sa gabal sa mga tao kapag maayos ang ating kalikasan. So, uling mensahe po, ano masasabi nyo? Nakasama nyo ng mga military? Maraming salamat po. At kami po ay naimbitahan na maki-join dito sa project ng brigade. Inaanyayahan po namin na lahat po na kahit sinong mamamayan na mag-volunteer upang makatulong tayo sa kalikasan. Okay. By the way, Kuya, ano pangalan mo? Kuya Ramil po. Kuya Ramil. Maraming salamat po. Kuya Michael po. Kuya Michael. Maraming salamat po. Okay, thank you din. So isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Bob Ricky. Ako po si Major Ricky Bunaw, ang E7 ho. CMO officer ng ating 1502nd Ready Reserve Battalion, Ready Reserve Brigade. And ngayon po umaga, una-una magpapasalamat tayo sa presence ng ating Panginoon dahil dinala ho tayo dito ng ligtas sa atin pong venue dito ho sa La Mesa Nature Reserve. At bago ang lahat, manalangin po muna tayo. Ayaw mo ko. Ama naming Diyos, tayo po ay nakikiisa. Kami pong mga laangkawal, pati na po ang mga civilian partners natin mula sa iba't ibang club na naririto. Kami po ay dumudulog sa iyo upang kami ho ay iyong patnubayan sa araw na ito para sa aming isang napakalagang mission para sa inyo pong mahal na kalikasan.
ang amin pong presensya ngayon ay isang kontribusyon para sa atin pong kalikasan na magsama-sama ang lahat ng sektor ng ating lipunan para sa isang mahalagang misyon ang makatulong sa inyo pong kalikasan. Wala po kaming ibang hiling kundi gabayan nyo kami sa maghapon, ingatan at ibigay mo po sa amin ang kalakasan para magampanan namin ang aming mga tungkulin sa araw na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Diyos. Amen. I-acknowledge ang bawat isa na narito sa atin. Hindi ko man ho matawag lahat, pero mas maganda po na kahit paano yung mga team leaders ay atin pong may pakilala sa inyo, no? Dahil tayo po ay binubuho ng magkakaibahong sektor. Ang pamahalaan po ay sinasabi whole of government, whole of nation approach ang gusto natin mangyari. So tayo ngayon, whole of sectors approach, whole of citizens approach, mula ho sa civilian, kasama ho natin yung partners natin from the Rotary Clubs of marami ito babasahin ko lang po. Rotary Club of Sacred Heart, palakpakan po natin. Yan, okay. Yung president po natin dito sa harap. Yan, from the Rotary Club of New Manila South, si President Bea. Yan, Rotary Club of Giginto, Bloomingdales. Yan, alright. Rotary Club of Manila, Villamor. Asa na? Nag-video. Alright. And Rotary Club Camp Panupio. Wala pa. Nag-deliver. Okay. Okay. Sa pagkain. Represented by Pres Marilo Abulok. Ay, Colonel ito Colonel. Diba? Sa PNP? Opo. Tama. Okay. Darating siya? Alright, very good. Okay. And of course, atin din recognize ang presensya ho ng atin pong RESCOM, no? Philippine Army mula sa Multi-Sectoral Advisory Board member. Walang iba po ang asawa ng aking bok, si Dr. Giselle Barion. Palakpakan po natin. And mula po sa pamunuan din ng Agila, nakasama din natin yung Solid North. Tawagin natin ang atin pong nangunguna, Sir, from Agila. Of course, yung iba ho dito, wala po silang organization, pero bahagi sila ng lipunan, mga civilian partners. Andyan po sila. At ngayon naman po, atin ding ipapakilala ang mga opisyal ng pamunuan ng atin pong NCR RCDG, no, dito sa Calacang, Maynila. Unahin ko na po ang NCRCOM representative, ang ating pong U9, si Lieutenant Colonel Mario Rosario. Sir. At syempre, andito din po ang aming brigade commander. Walang iba po ang masipag, masigasig, at hindi ho mangyayari ang activity nito without his guidance. Lieutenant Colonel Noto, sir. Rolando Noto. At syempre, nandito din po ang ating pong representative po ng ating Colonel Roland Ong mula sa 1503rd Ready Reserve Brigade. Andito po si Lieutenant Colonel Rodilen Tan. At mula naman po sa atin pong 1st Battalion. Mula sa 1st Battalion, andito po si Lieutenant Colonel Lailani Casa. Ayan, ang ating pong Battalion Commander. At syempre, andito din po ang Battalion Commander po ng 3rd Battalion, Lieutenant Colonel Luna. Representative from the battalion, second battalion. Si Lieutenant
And Lieutenant Guanzon, representative from 2nd Battalion. Of course, hindi naman po mahuli. Hindi po pwedeng palampasin. Ang representative po ng ating 1302nd CDC Director sa pamumuno ni Colonel Bigo. Andito po ang kanyang representative, si Sir Tan Watco. Tantua. Saan si Sir? Ano, sa kabila? Okay, oo. And of course, nasa likod po natin ang amin pong Deputy Brigade Commander, si Lieutenant Colonel Gamba. Andito po yung Deputy Commander EXO ng 3rd Battalion, si Lieutenant Colonel Abergos. Andito. And then ang EXO po ng amin pong 1502nd Brigade, si Major Paralat. Andito rin po ang amin pong S1, ang amin pong personnel, si Major Barrion. Andito po ang aming logistics, ang S4, si Major Arias. Ay, nakalimutan ko, sir. Ang ating pong batalyon ng 3rd Battalion at ang S7 po, Lieutenant Colonel Mamigo. And dito rin po si A7. Abogado po ba ito? Abogado. A7, Mugado. No? A7. Lahat po, hindi na po natin isa-isa yun, ano? Basta, ay, andito po pala. Si Captain Taguig, ang atin pong Headquarters Commandant. Sir, pakita ka. Siya po ang punong abala sa mga ganito pagdating sa ground. No? So, muli po, palakpakan po natin ang ating mga kapartner na narito at pasalamatan natin po silang lahat. Okay? At this point in time, siguro wag na ho kayong umalis at gagamitin ko lang po itong maliit na mikropono kahit hindi napapakinggan at para ipapasa-pasa nyo na lang, ihingan po namin kayo ng maliit na mensahe para sa aktibidad natin ito. Okay? Unahin po natin, siyempre dito na sa atin pong NCRCOM. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa lahat ng participant po ng activity na to na napaka-importante. Noong unang araw, bagyong dumating, ngayon naman ay pagmamahal sa kalikasan. So, sa ngalan ng aming pamunuan, walang iba si Brigadier General Eric E. Macambag, Philippine Navy Marines, ang taos-puso niyang pasasalamat sa pag-imbita nyo sa amin dito sa activities na to, ang pagmamahal sa Mother Earth para madagdagan at yung mga kasamahan natin na sinasabi nila na yung corporate social responsibility, nandito sila para tumugon sa pangangailangan ng ating biodiversity na kailangan mag-unite tayo para pangalagaan ito. Tayo rin ang makikinabang sa susunod na mga panahon. Yung mga anak natin makikinabang ito. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng pumunta rito. Maraming salamat kay Colonel Noto sa pag-imbita. Sana marami pa tayong maitanim sa umagang ito. Thank you and magandang umaga po sa ating lahat. Kunahin mo natin si Juan muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay kasalukuyang na pinagpala ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay nakarating po lahat dito. Sa pamunuan po ng 1303rd 2nd Battalion, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa inyong pagsuporta sa programang ito. Nawa po ito ay maging mabunga at pakikita natin sa pagdating ng panahon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Good morning good morning everyone. Thank you for being here. Thank you all for being here today. Itong ginagawa nating tree planting, isa ito na para labanan natin ang climate change. At bilang agriculturist graduate,
ito ay dapat nating gagawin para maalagaan ang ating kalikasan. So, as Battalion Commander of 3rd Ready Reserve Infantry, laging handa batalyon. Ang batalyon ko ay always ready to help, to plant ng mga pananim natin para sa ating kalikasan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y nagagalak kasi ito ay isang simbolong makabuluhan para ating isakatuparan yung ating pangakong protektahan, pangalagahan ng ating kalikasan. So ating pagpatuloy ito sa ngalan ng aming mga brigade commanders, 1503rd, Colonel Ferdinand Drega, and ang aming brigade commander din po na si Sir Noto and Colonel Ong. Sa ngalan ng aming mga batalyon, tayo magkaisa kasama ang private sectors or yung ibang clubs like ng Eagles and the Rotary. Maraming salamat po. Mahaba. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Rodilyn Tan ng 1503rd. Ako po ang S7 Civil Military Operations Officer. Basahin ko lang po ang maiksing mensahe ng aming brigade commander. Pero bago po yan, ang ating pong gagawin ay ang planting a tree involves transplanting a seedling or sapling to a permanent location. So ito po ay magiging permanente. So aiming for successful establishment and long-term growth. The key steps includes, of course, yung simpleng ginagawa ay digging a hole, properly placing the tree. So backfilling with soil, watering and other marks. Careful attention to root placement and soil conditions is crucial to tree health and survival. Ito pong mga nangyayari sa atin na climate change. Kailangan po natin talaga ang maraming puno para ito ang ating maging kasangga sa ating sa pagbaha. Nagpapasalamat po ako bilang S7 na lahat tayo, sa halip na tayo ay nagpapahinga ngayong araw na to, nandito kayong lahat. Kaya po, bago po tayo mag-umpisa, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ngayon po, babasahin ko po ang mensahe ng aming butihing Brigade Commander, Lieutenant Colonel Rolando Ong. Sandali Okay. Pinagpuyatan po to, sorry po. So, ulitin ko po, ang babasahin ko po ay mensahe ng aming Brigade Commander 1503rd Ready Reserve Infantry Brigade. To our fellow reservists from the 1502nd Ready Reserve Infantry Brigade, under the able leadership of its OIC, May Tukayo, Lieutenant Colonel Rolando B. Noto, Infantry GSC, Philippine Army Reserve. Our reservists under my brigade, the 1503rd RRBIDE, its 3 battalions, and the enabler companies are partners for this endeavor. The Rotary Club, the different Rotary clubs such as New Manila South, the Manila Waterworks, Sewerage System, the La Mesa Nature Reserve, Maynilad Water Services Incorporation, and Instruct Company Incorporation. A blessed Sunday morning to everybody. Walang nag-grip. Good morning. Good morning to everybody. Good morning. Excited na. It is with great joy and appreciation that we welcome all of you to this meaningful occasion, our tree planting activity. Your presence here reflects your commitment to caring for our environment and building a greener, healthier future for generations to come. Today is more than
just about planting trees, it's about planting hope. Taking action and reminding ourselves that each small effort counts in the fight against climate change and environmental degradation. Together, let's dig deep, not just the soil, but into our shared responsibility to protect and preserve our natural world. As we plant each tree, we also plant the seeds of sustainability, community, and resilience. Let's make this day count. Let's enjoy this day with purpose, unity, and a deep respect for nature. And thank you for being part of this vital initiative. Maraming salamat po. Palakpakan ang atin pong Lieutenant Colonel, ang Brigade Commander, Colonel Roland Noto. Hindi ko makakapon. Unang-una sa lahat, gusto ko kayong batiin ng magandang umaga. So bago ko umpisahan ang aking mensahe, gusto kong munang i-recognize yung mga units at saka mga organization na nandito. So unahin ko yung 15 2nd Reserve Infantry Brigade. Pakilasang ka ng kamay. Okay, let's give them a big round of applause. Yung first battalion ng 13th Ordered CDC. Okay, palakpakan natin sila. Parang wala tayong energy Palakpakan natin yung mga members ng first battalion ng 13th Ordered CDC. Okay, so yung second battalion ng 13th Ordered CDC, pakitasan ka ng kamay. Okay, nandun sila. Yung 3rd Battalion ng 13th Ordered CDC na nandito. And then yung members ng 15th Ordered Reserve Infantry Brigade, pakitasan ka ng kamay. Nagakot. Saan yung taga 15th Ordered? Nagakot, sir. Nagakot. Umakyat na? Hindi, kumuha ng mga pananim. Sige. Kaya gusto kong i-recognize yung mga partners natin sa civilian sector. Unahin ko yung Rotary Club of Sacred Heart. Sacred Heart. Palakpakan natin sila. Pinamumunuan ni Madam Clarion Loterio. Ma'am. Thank you po. Ang Rotary Club of New Manila South na pinamunuan ni Atty. Villa Santos. Rotary Club of Giginto, Bloomingdale. Rotary Club Manila Villamor, pinangunahan ni Ma'am Cristina Aliada. Yung sa Bloomingdale pala si Christy. Sino po yung si Ma'am Leonora. Malibiran. Balibiran. Ang Rotary Club ng Campanopio dito ngayon. Kaming. Okay. Ang president ay si Marilo, Ma'am Marilo Abolo. Colonel Marilo Abolo. Tsaka yung mga iba pang mga civilian partners natin na nandito ngayon. Maraming salamat sa inyong pagpunta. So, actually, happy ako ngayong araw na to kasi ito yung unifying moment. Okay? Ito yung rallying point natin, no? Just imagine for my more than 8 years sa pagiging reserve, ngayon po lang napagtagpo yung dalawang brigade at nagkaroon ng ganitong tree planting. That is a part of history. That is a part of history for the NCR-CDG and for the Reserve Command, Philippine Army. So I wish na mga susunod pa nating mga activity, isama natin yung mga tatlong brigade para
ano tayo? Magkaisa. Nakikita nila na we are one for a noble cause. Hindi lang itong tree planting na to, kundi in all aspects na pwede tayong makatulong sa ating community. So pasasalamatan ko yung mga tao na nagiging instrumento para magawa natin itong activity itong araw na to. So sabi ko nga is I am really satisfied what I am seeing right now. Kasi this is a part of my advocacy as a reservist and as a commander of a reserve unit, na meron tayong ganitong pagtitipon na wherein talagang makikita natin yung tibay ng commitment ng mga reservists. At ito na yung pagkakataon at gagawin pa natin sa mga sumusunod pa na mga pagkakataon. And of course, with the help, with the support of our civilian partners, na hindi lang tayo sa tree planting lang, kundi sa lahat ng bagay na tayo makakatulong sa ating kapwa Pilipino, gagawin natin yon. So at this point, I am declaring that my brigade, and on behalf of the units, reserve units who are here, that we are really in one of pure advocacy also. So, anything that we can offer, then we will share it to the members of the Rotary clubs. Thank you po. So yun po talaga yung natin. Actually kagabi hindi ako nakatulog kasi sabi ko, marami tayong pupunta. So this is the moment na nakita ko sa inyo talaga na you have that energy, you have that courage talaga na magpunta dito ngayon to plant tree. Okay, not just tree, plant tree, but this is for the future generations of what we're doing now. So recently, nakita nyo naman, umulan, nagumagyo, nagkaroon ng flood dito sa Manila, NCR. Okay, anong ginawa natin? Nag-rescue tayo ng mga kababayan natin. So at this time, magtanim tayo para sa ganon, maiwasan na yung mga darating pang mga dilubyo at umpesan natin to ngayon. At hindi lang ito pagkataon, marami pa tayong gagawin. And of course, I would like to say thank you sa ating putihing U9, si Colonel Rosario nandito ngayon. Talagang grabe yung support na binibigay sa atin lahat. At the mere fact na nakita ko pa lang siya, yung kung maghapon ko, ano na yun, kung baga is buhay na. Yung parang mag-shota ba, nakita mo yung shota mo, parang ganon ang feeling ko kasi I feel comforted with the presence of our U9, Colonel Rosario. And of course, I would like to thank ang ating Brigadier General Eric Macambak, kasi yung commander ng NCRCOM EFP, and of course to our NCR CDG Commander, Group Commander Colonel Ferdinand Giga. And of course, without the support of these two gentlemen, Colonel Vigo from the 1302nd CDC, siya yung ating director. And of course, doon sa kabila naman, si Colonel Manny Santos, na siya yung director ng 1303rd CDC. Sila talaga yung nagsuporta sa atin. Kaya itong araw ko, nandito tayo. So I think that's all. From my side, maraming salamat sa inyo. At sa sunod, marami pa tayong gagawin. Maybe magkaroon tayo ng feeding program, magkaroon tayo ng gift giving, magkaroon tayo ng medical mission. And this is actually what I am eyeing na magawa natin. So these people right now in front of you are willing to help kung anong kaya namin maisuporta sa inyo. Thank you very much. Alright, so ayan, salamat Colonel Noto sa iyong very inspiring, encouraging na message. At ayon sa kanya, marami pa tayong pagtutulungan. No? Ako po ay naging bahagi din ng Rotary Club. No? Dati din po akong presidente. Kasama ko po
asa na yung kasama kong inspiring president? Si Ma'am Tess. Ayun po. Asa na? Ayun. Si Ma'am Tess, siya po ang classmate ko in my stint as the president of the Rotary Club ng New Manila South. Siya ay nasa Rotary Club din ng ano nga bang club mo? Sacred Heart. Opo. So, kaming dalawa ay noon pa man, may bayanihan na. Oo. Hindi ho bago sa amin ang bayanihan. Kasi kahit kami ay magkaibang club, nagtutulungan kami. No? And of course, sa mga kasama ko din sa Agila. Sa mga Agila, sa mga Eagles, no? Hindi na bago sa atin ang humanitarian activities. So ito ngayon na mangyayari ay bahagi po ito ng advokasya para sa ating kalikasan. Ano ang mga roles ng bawat isa? Narinig niyo po ang role ng ating pong mga uniform personnel na hindi magpapaiwan mula sa rescue, mula sa peace building advocacies, community and environment. Lagi pong nandiyan ang inyo pong mga kasama na mga naangkawal o mga regular force. So, ano man pong mga aktibidades mayroon kayo, let's talk about it at mag-partner tayo para sa mga activities nyo, present din po ang atin pong mga puwersa. No? So, ganun din, sa mga susunod na activities, lagi na po ito, yung convergence. Ang pinopromote po natin dito is unity. Convergence ng multi-sectoral. Kahit saan ka mang sektor, kahit ano pa man ang iyong ginagawa sa mga civilian works, ay wala akong problema, partnership po and collaboration ng isa't isa for good. So this time, atin pong pakinggan ang mga mensahe naman ng atin pong hanay ng private sector, no? Para sa ating activity na to. Hello, good morning everyone. I'm si Pites Parungao, Charter President of Rotary Club of Sacred Heart. And today, this morning, actually this is not the first time that we were together, no? We were together at the DSWD Repacking Relief Good Disaster Response. So this time, like what Ricky said, we are going to unite to do good for our community and for those who are in need. Thank you, and I hope that this day will be more fulfilling and fun. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Colonel Noto and Major Ricky Bunao and the whole brigade na nandito na ngayon na makakasama namin. And I'm representing, we are the Unite for Good Presidents with Attorney Bea, and we help organize this event na magkasama-sama tayo, at kami po ay nagagalak na naging kaming parte nitong advocacy na to. At marami pa tayong mga projects na in the future na naka-line up, gaya ng sa medical mission namin, and marami pang iba. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po na naanyayahan kami mula sa Rotary Club of New Manila South na makilahok sa proyektong ito at matugunan din namin ang dalawang area of focus, ang kalikasan at ang pagpapalawak ng kapayapaan at ang pag-iwas sa hindi pagkakasundo. Nagpapasalamat po kami sa mga grupong narito ngayon, lalo na po kay PP Ricky Bunao na aming miyembro. Ang pagdadanim ng mga puno ay napakahalagang gawain, lalo na ngayon, 'di ba? Grabe po yung nangyari sa bansa natin recently, sunod-sunod na bagyo ang dumating. Hindi mapagkakaila na ang pagbabaha ay maiiwasan sana kung ang ating mga puno ay kasing rami ng dati. Bukod pa rito, napakahalaga ng proyektong ito upang matugunan ang climate change, gumanda ang kalidad ng hangin at matulungan po ang kabuuan ng ating mga pagkatao. Muli maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Isang karangalan po ang maimbitahan ang Rotary Club of Guiguinto, Bloomingdales. Ako po si President Leonora Malibiran. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po kay Claire na nag-invite. At ipinapangako po ng Rotary Club of Guiguinto, Bloomingdales, basta po may proyekto, Unite for Good po tayo. At kami ay makakasama nyo hindi lang ngayon, kundi sa susunod po na mga projects. Magandang umaga po. Yes sir, on behalf of President Lucina Aliada of Rotary Club Manila Villamor, ako po si HCP Hill, Hilary Francisco po. Magandang umaga po sa mga kuya rin po, mga Eagle, at sa mga fellow Rotarians ko po. Ginagalak na rin po na maimbitahan po rito sa proyektong to. Kasama po ng pinsan ko po, si Clarian Uterio. And looking forward po sa mga magandang project po. Maraming salamat po. Thank you. On behalf of our ARISCO Multi-Sector Advisory Board and also GLB Management Consultancy Services, ako po si Giselle Barion. Andito po tayo ngayon para gampanan yung ating isa sa mga advocacy sa buhay. At napakaganda rin ng pagkakataon na to dahil nakisama sa atin ang panahon, maaraw ngayon. Talagang sinadya ng Diyos na maaraw ngayon para magawa natin yung tungkulin natin, yung advocacy natin. Salamat po sa mga magagandang mensahe kanina. Magandang umaga po sa ating lahat. In behalf of Sunny Blahi RPG Solid North Eagles Club, under po kay Kuya Chito Sabat, Kuya Governor ng Central Luzon Region 27. Kami po sa hanay po ng lahat ng Agila ay nagpapasalamat sa pag-imbita sa amin dito sa proyekto ng tree planting. Ito po ay isa rin naman sa aming advocacy sa pagkakaroon ng humanitarian services and pagtulong sa pagpapalaganap ng para sa kalikasan. And ito lang po ang masabi ko, at lahat po ng nandito, maraming salamat po at nagkakaisa tayo. Okay, so narinig po natin ang mga pledge of commitment, pledge of support ng bawat isa sa mga kabahagi natin. Umaasa po ang bawat isa sa atin na hindi lang ito ang last na magsasama-sama tayo, kundi tayong lahat ay magkakaisa sa mga succeeding projects. Alam ko by September, announce mo na sir? Okay, by September, we will have our Converge Medical Mission. Pag sinabing, kung sinabing Converge Medical Mission, present ang lahat. May mga kanya-kanyang commitment and pledges. And then the second activity is the Coastal Cleanup Drive, which is part din siya ng ating environmental protection and conservation. So, the venue is being arranged by Lieutenant Colonel Caza, at ito ay magaganap sa Parañaque. Within Parañaque area, no? So we can have yung ating team para at least naka-ready na ito, but we will announce yung confirm date sa ating mga collaboration na GC, no? Group chat. So at marami pang iba na mga aktibidades na naka-line up. Siguro hinihiling namin sa mga presidente na one of these days magkaroon tayo ng meeting para mapag-usapan natin yung mga plano para yung galaw natin organisado, may sistema. And with this point in time, ang atin pong naghakot ng mga siblings ay nakadeploy na, pabalik na po sila in 20 minutes pa. So perhaps kung wala na pong mga updates or mga announcement, ako po may request sa bawat isa, no? Lahat po ng messages nila, no?
ay mapapanood natin sa 4K edutainment. Bakit 4K? Dahil kailangan natin tingnan yung ating mga kwento. Kailangan natin ilatag yung mga kwento. At ang bawat kwento, siyempre mayroon yan kaalaman. Yan yung second K. At ang pangatlong K, wala tayong kwento kung wala tayong karanasan. Tama po ba? Okay. At ang pang last na K, ito yung ating mga ano nga ba yung isang nakalimutan ko? Yung isang K natin, ito yung mga kabutihan na nagagawa natin para sa mahal nating bansa sa ating Pilipinas. So, inihiling ko po na i-subscribe po ninyo yung 4K na yan nasa YouTube. 4K Edutainment. I-subscribe po ninyo, ipasa nyo po. Pag mayroon pong mga subscribers doon at dumami po yung ating mga followers, viewers, sa lahat po ng mga ginagawa natin, ay makakatulong din po yan uli para sa mga proyekto natin. So, let's support everyone. At maraming salamat. At habang naghihintay, pwede na muna tayo mag-picture, mag-beauty rest bago tayo umaksyon. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Unang kahoy. Hindi, kaya nga po ma'am, ang depende po. Depende po kung gagawin po ninyo nga 4x4, 4x4, apat pa ganyan, apat na metro pa ganyan, apat pa ganun, apat po. So ngayon, ang laman sa isang hektarya po ay 600. Ngayon, kung gagawin po ninyo yun na 4x5, magiging 500 ang laman sa isang hektarya. Ngayon, kung 4x6, Kaya, 5 na lang. Kaya kasi 1.5 sir. Okay, so I think yung idea ni Sir is kung paano natin ubusin yung. So, doon tayo sa mas mabilis yung 4x4. Kasi 600 yun, tama? 600, so 1 hectare. Equivalent, 1.5 is about 2 hectares. 2 hectares. So, marami naman tayo. bali, ang mangyayari sir, kung doon tayo sa 4x4, 600, so ano lang po tayo ng 2 hectares mahigit. Kasi 1.5 eh. 1.6. Mga 2.4. Ganun po. Square meters. 20,400 square meters. So, I think kaya naman. Distributed. No? Ang kailangan lang natin siguro, base sa demo ni Kuya, is sistema. So, mas maraming tagahukay. Ang magtanim kasi, madali lang. Dahil lagay ka lang ng lagay, ayos. Ang maghuhukay dapat ang mas marami. Okay, siguro division of task tayo. We need to divide yung grupo into 3. So, may maghuhukay, may maghahakot, may magtatanim. No? May magtatanim para mas mabilis tayo. Pag sinabing magtanim, maghukay, magano, all sectors na ito, wala nang rotary, wala nang uniform, basta sabay-sabay na. Ang importante, distributed ng bawat isa. Okay, paano natin simulan? Okay. 1 meter lang. 1 meter lang naman. 1 meter lang. Estimatein na lang po sir, estimate na lang. 1 meter. Yung kasya lang ito. Kung ang isang metro ay ganito, humakbang ka lang ng 4. 4. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Volunteerismo ang paglilingkod, dagdag lakas ng sandatahan.
handang tumulong sa nangangailangan. Ang bansa ay pinoprotektahan. Laang kawal ng Pilipinas, ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Iba't iba man ang pinanggalingan, karanasan at kaalaman, sakripisyo sa inang bayan, ang Pilipinas paglilingkuran. Laang kawal ng Pilipinas, sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas, sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa tulong sa nangangailangan, ang bansa ay pinoprotektahan. Laang kawal ng Pilipinas, sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Iba't iba man ang pinanggalingan, karanasan at kaalaman, sakripisyo sa ilang bayan, ang Pilipinas paglilingkuran. Laang kawal ng Pilipinas, sa ating bansa nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas, sa ating bansa nagseserbisyo. So, May malasakit magandang araw po muli. sa ating Ngayon po, after nag-briefing, tayo ngayon ay nandito na sa aktual na pagtatanim, at kung saan kasama natin ang ating pong brigade commander na mukhang pagod na sa dami ng naitanim. Oh, so, kaya ngayon atin mo nang kunan ng konting impormasyon si brigade commander. Ano ang kanyang masasabi sa kanyang karanasan sa pagtanim, sir? Magandang umaga sa lahat at masaya ang lahat kasi itong ginagawa natin ngayon ay hindi lang ito'y para sa kalikasan, kundi pati rin sa mga susunod na mga henerasyon ng mga kwan natin, mga kabataan. So ito at hanggang doon pa ata yung kwan natin, tatamnan. So maraming salamat sa mga nag-participate, particularly yung mga civilian na kwan natin, partners. At binabati ko yung mga kwan natin, mga katropa na nandito ngayon, yung 15 Authored Brigade at yung 3 batalyon niya nandito din, yung 1st Battalion, 13 Authored CDC, 2nd Battalion CDC, at saka yung 3rd Battalion CDC. So gusto ko lang pasasalamatan yung mga battalion commanders na nandito ngayon. Yes, tama. Oo. At saka yung representative ni Colonel Ong na siyang brigade commander ng 15 3rd Brigade. Si Lieutenant Colonel Tan, siya yung S7 ng 15 3rd Brigade. So gusto kong batiin sina Lieutenant Colonel Lani Casa ng 1st Battalion. 2nd Battalion si Lieutenant Colonel Gerson Tapia
And then yung 3rd Battalion Commander natin nandito, si Lieutenant Colonel Nelson Luna. Tsaka, of course, yung 1502nd Brigade. Oo. At NCRCOM, baka nakalimutan. pati yung NCRCOM natin na nandito ngayon, represented by our U9, Lieutenant Colonel Mar Rosario. Okay? So sa lahat ng nakilahok at nakiisa dito sa ating pre-planting activity, I think this is not the first time that we will be having this kind of activity, but Yes. we have This is a continuous activity. We have more activity to come. Yeah. Oo. So ganon kami Plano. malasakit at what do you call this, because we are advocating our environmental protection. Okay. So yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Okay, salamat. Kapanayan man natin yung ating kasama ngayon na mula sa civilian volunteer, at actually ang kanilang company ay DMCI, pero nandito sila sa atin nakiisa sa ating napakabuluhang project, ang ating para sa kalikasan, no? So alamin natin kung ano ang naging experience nila o karanasan dito sa ginanap na aktibidad. Ako po si Lindsay Hilario. Bali, first time ko po na sumali sa mga ganitong event na like tree planting. So ang natutunan ko po dito is yung kahalagahan po ng tree planting is sa ating kalikasan para maiwasan ang mga sakuna like pagbaha, ganyan. Ayun po yung pinaka-major po na natutunan ko din po. At saka nakilala ko po yung mga iba't ibang tao po. Mga napakabait na mga sundalo po natin, tsaka mga officers po natin. Maraming salamat po. Kayo, ma'am? So, ayun po, since nasabi niya na rin po yung gusto kong sasabihin, ibahin ko na lang din po yun sa Anong sasabihin mo? Bali, based po kasi sa na-observe ko or na-experience ko po. Napakagandang experience po itong nagawa po namin today, which is first time po namin talaga itong magawa. Nakikita ko po talaga yung unity. Tulungan po talaga yung dito po. At saka, mas maganda rin po talaga tong activities para din po sa mga makapag-prevent din po ng mga kalamidad. Okay. Ano ang impression nyo sa mga uniform personnel? Mga mababait at mga masisipag po. Saludo po ako sa inyo. Mga gwapo din. Mga gwapo, of course po. Napaka-approachable po. Approachable, yun. So, Marami pong matututunan sa kanila. Opo. So, maraming salamat sa ating lahat. Thank you po. Ito isang proyekto na makabuluhan para sa ating kalikasan. Alamin natin kung ano ang naging karanasan nitong ating mga kapartner mula sa Rotary Clubs of the Philippines. Unahin natin si Tita Vicky. Tita Vicky. Opo, hi po. Overflowing po yung mga puso namin. Kahit medyo nakulangan kami ng konting tubig at konting pampalaman sa tiyan, sobra pong kagalakan kasi ang alam namin, nakatulong kami ngayong araw na ito. Hindi lang po 100%, 1001% sa kalikasan. Kasi alam nating mahal natin lahat ng ating bansa at lalong-lalo na ang ating mga kababayan. Nagpapasalamat po kami sa mga kaklase namin, lalo na po kay Sir Ricky, dahil dinala niya kami lahat dito. Isang katuparan po ng mga pangarap na sana, sabi po sa awit, sana'y maulit muli. Yes. Salamat po. Kumusta naman yung experience? Ayan. Talagang isang kakaibang experience to at ang daming nag-participate sa sa ating advokasiyang ito. Sa 300 tayo. Yung goal natin na 1,500 trees na doble pa. Na doble pa. At talagang nagpapasalamat kami kay Major Ricky Bunaw at sa kakaibang experience na to na makasama kayo at sana magtuloy-tuloy ang mga activities natin ito hanggang sa lahat ng mga activities at itong tree planting na to. Ano po masasabi ninyo sa mga uniform personnel? Kumusta po ang Napaka-organize at
talagang may puso. Lahat po sila may puso, uhaw na uhaw. Sa init man po at saka sa hirap, masaya po sila. Sa mga susunod po ba, mag-join uli? Yes, 100%. Mag-reservice na kami. Ayan yung maganda. Mag-reservice na kami. Yan yung maganda. Kahit si Mami. Pwede pa ba, Sir Ricky, ang 75 kaya natin yung mga taga-Rotary na maging bahagi ng Reserve Force. Yes. Para ang mission natin, Sa aming club. isa na. Sa club Committed, lahat. Oo. committed po ang Bloomingdale. Yan. oo. First Ang Sacred Heart. First time. time na naki-join, naki-collab sa ibang distrito, ang Rotary Club of Biginto Bloomingdale. Wow. So, Bulacan pa galing. And napakasaya po ng experience na ito dahil kapag pala magtatanim ka ng libu-libong puno, kailangan namin ang mga reservists Ay, oo. para madaling matapos. Thank you so much. Oh, organized po, no? Sobra. May sistema. Sobra May po. disiplina. Meron. Ayun. O, kita niyo po, nakaligpit na lahat. Ito po ang aming service chairman. So, panghuli na lang siguro, anong mensahe natin sa iba pa ng mga nagnanais magbahagi sa ating kalikasan? Join po kayo. Huwag niyo pong Let isabihin. us unite for yes. greener environment. Yes. Okay. Alright, so marami pong salamat sa Rotary Club of Unite New for Manisa, United Club of Biginto. Unite na tayo. Yan. Unity, talagang Yan, oh. pag sinabing Yan, oh. unity, di ba? Unite for good. Unite for good. Thank you po. Okay. Thank you. Right. So, ngayon po, natapos na tayo sa ating isinagawang project. Yung atin pong tree planting, tree growing activity dito ho sa La Mesa Nature Reserve. At ngayon po, andito yung ating coordinator ng mismong Nature Reserve na siyang guide natin. Atin lang pong punan ng konting mensahe, anong masasabi nila sa ating isinagawang partnership and collaboration na project tree planting, tree growing, sir. Ang masasabi ko lang sir doon sa naganap na activity sa ngayong araw na ito, ako po ay isa rin na nagpapasalamat doon sa naging malaking ambag po ninyo sa ginanap po ito sa ngayon sa tubig ng Lamesa Dam. Kasi yung itinanim natin na puno pagka-once yun ay lumaki, isa po yun sa mananangga doon sa mangyayari kung halimbawa may landslide o pag-ulan ng mga malalakas, isa po yun na maghaharang kung siya ay lalaki. So ngayon, ang katulad po ng mga sinabi ko kanina na talaga ang Lamesa Watershed ay nangangailangan po talaga ng napakaraming puno na dapat itanim dito sa loob ng Lamesa Watershed kasi ang kulang na po ang tubig ng Lamesa Dam para isuportahan ang milyong-milyong tao ng buong Metro Manila. Ano pong masasabi ninyo sa presensya ng mga Army Reservists at mga private or civilian partners? Ang masasabi ko lang din sir doon sa doon sa mga kawal natin ay napakalaking tulong din ang pagpapasalamat ko sa kanila na kahit na wala pa man yung Instruct company na para ipagpatuloy yung trabaho dito bilang magmamanage doon sa Lamesa Watershed, nandoon kayo na sumusuporta na kayo ang umuna gumabay doon sa proyekto ng Lamesa Watershed na ipagpapatuloy ng Instruct company dapat. At panghuli na lang siguro, ano po ang ating mensahe sa mga nagnanais pa na maging bahagi ng tree planting or tree growing dito sa Lamesa Nature Reserve? Ang maisasabi ko lang po doon sa ibang mga ahensya na may kagustuhan nila na makapasyal dito sa nag-iisang gubat sa buong Metro Manila. Marami po ang nakakaalam sa buong Metro Manila na ang Quezon City ay may napakalawak na gubat na ito po ay binubuo ng 2,000 hectares ang lawak ng kagubatan na doon sa mga tao na nakatira ng buong Metro Manila ay hindi po nila alam na mayroon napakalawak na gubat. Kaya ngayon po kung yung mga ahensya po na gusto makarating dito at gusto nila na magtanim, makipag-coordinate lang po sila doon sa kumpanya ng Instruct dahil yun po ang una po na nag-provide sila dito at silang
pangalawa na humawak bilang pangalawang yapak na sumusunod doon kay Gina Lopez. At sila rin ang nagpapatuloy para ipagpatuloy ang mga nasimulan ni Gina Lopez. Ayan, sino po ang sasalamatan natin ngayon, kuya, na mga naging bahagi dito sa ating proyekto? Una-una ko po na pagpapasalamatan yung mga katulad po sa inyo, sir. Isa po kami na nagpapasalamat. At saka pangalawa, yung pakikipagtulungan po ninyo doon sa company ng Inostruct Company. At saka higit sa lahat, tayo lahat nga nandito na nakipag-coordinate. Dapat pasalamatan din ang bawat isa sa atin. Maging pa sa mga susunod pa ng mga henerasyon, maiano natin, maipayo na. Tulungan natin ang Lamesa Watershed, suportahan na hindi mapabayaan. Yun lang po. Okay, so yan. Maraming salamat, sir. Salamat, Okay, sir.